What is up mga kulisap? It's your boy Kuya Juicy, nagbabalik for another episode of our vlog. And ngayong araw, pag-uusapan natin ang pinakabagong action camera ng Insta360. Ang Insta360 X5. For this episode, pag-uusapan natin ano ba yung mga features na X5, ano yung mga improvement niya galing kay X4, at basically kung paano i-operate si X5. Sa box, makikita mo sa harap yung camera o yung itsura ng camera. Sa gilid naman, makikita mo yung mga features niya. Bagang. Magkabilang gilid yan. Features. Tapos, sa likod, kung ano yung mga inclusions niya dito sa box na to. Pag open mo ng box, bagang. Every moment, any angle, no limits. So, hindi ganito yung makikita mo pag open mo ng box. Basically, may mga plastic pa to. Itong camera at itong mga inclusions niya. So, sa right side, makikita mo yung camera. Mayroon siyang lalagyan dito. Tapos sa kabila, yung mga inclusions niya. Ano ba yung mga inclusions niya? Bukod dun sa camera, syempre, nandito yung casing ng camera. Ayan, sarado na natin yan dyan. So, ang basahan ni Kuya Juicy na may nakalagay na Insta360. Bagang. Itong panglinis ng speakers. So, mamaya pakita ko sa inyo kung paano. Screen swipe. Warranty card. Isang 3M na sticker. I don't know kung saan nilalagay ito pero may kasama siyang ganito. Quick start guide. Safety guidelines ng camera. At I think warranty card or parang care card ng Insta360. So basically dalhin mo lang to sa mga Insta360 shop and pwede siguro maservisan yung camera natin. And wala na. Let's move on dito naman sa camera. Sa harap, makikita niyo yung lens. Yung front lens niya. 2.5-inch screen display niya. Insta360 na pangalan dito sa ilalim ng screen. Shutter button sa harap, sa ilalim. Modes button sa kabila. And sa right side naman, makikita mo yung power button. Quick access button, tas sa ilalim naman ito ay yung port na Type-C. Ayan. Pwede mong isaksak dito yung charger at yung mga accessories nyo na pwedeng ikabit dito sa Insta360 like mga microphones. Sa kabilang gilid, makikita natin tong battery port. So, ganito lang yung pagtatanggal sa kanya. Bagang. Ayan. So, FYI lang, hindi pwedeng gamitin yung ang X4 dito sa X5, yung battery. So, iba na yung pagkaka-design sa kanya. And sa loob naman ito, makikita mo yung SD card. Luminaw ka. Ayan. Yun, nandun yung SD card niya. And FYI ulit, wala pong SD card na kasama yung X5. Pag binili nyo, kailangan nyo pang bumili sa pinakamalapit na suking tindahan. And ganito magbalik ng battery ng X5. So, simply press nyo lang. Yan, bagang. So, itong dalawang to is indicator din na hindi pa nakasarado ng maayos yung port. So, pag may orange pa yan na ganyan, nakikita nyo. Hindi pa siya nakasarado ng maayos. So, hindi mo pa siya pwedeng itubog sa tubig. Ilublob sa ilalim ng swimming pool. Ayan. So, kailangan pa siyang idiin. Dali lang naman. Sa likod naman, nandun yung kanyang back lens at Insta360 na pangalan dito sa ilalim. Dito rin yung speakers niya. So, kaibahan nito sa X4. Yung X5, meron na siyang wind noise protection. Hindi na siya magiging kulabo pag nandun ka sa mahangin at nagre-record ka ng walang microphone. Sa ilalim naman, makikita natin yung screw, pasokan ng screw para may mount natin yung camera and yung mga quick release slots. Which is wala din to sa X4. Yun lang naman, wala naman tayo pang makikita rito. Pakita ko lang din kung saan ginagamit yung mga panglinis ng speakers. So, kung nakikita nyo to, familiar yung shape, di ba? So, para dyan siya. Didikit mo lang siya para makuha mo yung mga dumi, yung mga dust na naipon dun sa speakers. Buhayin naman natin yung camera. Para buhayin yung camera, click nyo lang yung power button nyo ng isang beses. And iilaw na yung ilalim. Lalabas na yung pagmumukha mo dyan sa harap.
Ayan, so makikita nyo sa upper right side, nandun yung battery indicator mo kung ilan na lang ba yung natitirang battery. Yung SD card capacity mo. Dito sa baba, makikita mo naman yung flip ng camera. Ayan. So, kung gusto mo makita yung nasa likod, yan lang gawin mo. Ikot na siya. Dito sa pinaka-bottom na part, makikita natin yung setting ng resolutions. So, now, familiar na tayo dito sa nasa harap na screen. Let's move on sa modes niya. Modes. Modes. So, yun. Wala ka agad. Sa modes, meron tayong photo, video, pure video, instaframe, time-lapse, time shift, bullet time, loop recording, road mode, star-lapse, burst, at interval. So, napakarami mong makikita at magagawa dito sa X5. Sa taas na part naman, makikita mo ang mode niya in terms dun sa camera. Pwede mo siyang single lens mode kung saan isang part lang ng camera yung makikita mo or depende sa'yo kung ano gusto mong unan, yung likod or yung harap. So, ganun lang siya. Hindi siya naka 360 katulad nito. Pag 360 video mode tayo, pwede mong hanapin yung frame na gusto mo o yung angle na gusto mo sa camera. Pag-usapan naman natin ano mga features ni X5. So, mag-base na lang tayo sa nakalagay sa gilid ng box kasi ito naman yung mga features niya. Nakalagay dito una is yung 8K resolution na naka 360 video. So, naka 8K na siya. Pero katulad lang din naman ng X4, naka 8K na din naman si X4. Nga lang dito, naka dual 1x1.28 inch sensor na tayo. So, mas better na yung magiging quality ng mga kuha natin in 360 video. Pangalawang feature is yung triple AI chip for superior low light. So, ibig sabihin lang naman ito, mas magiging maganda na yung mga footage natin pagdating sa gabi kasi ginagamitan na ng AI yung camera natin or yung pag-develop ng ating mga footage. So, just the same with the X4, meron siyang shoot first, frame later na feature kung saan pwede kang kumuha ng kahit anong angulo sa ngayon, tapos pwede mo siyang i-edit mamaya sa application niya. Or doon ka mag-framing sa application. No problem kahit saan nakaharap yung camera. Yun yung kagandahan dito sa mga 360 camera. Kahit saan mo pesto yung camera, makikita mo kung alin ang gusto mong makita sa paligid mo. Meron siyang invisible selfie stick effect. Kung magagamit mo lang siya, syempre kapag meron kang selfie stick, which is makukuha mo na different bundle or kailangan mo siyang i-purchase separately dun sa mismong unit. Flow state stabilization, 360 degrees horizon lock. Simply, ito yung feature ni Insta360 na magla-lock in yung horizon mo para mas maganda yung quality ng video mo. I mean, hindi mag-iikot-ikot yung camera kahit baligtarin mo yung camera, iwarik mo, ipalagbag mo. Nakapantay pa rin siya palagi in horizontal position. Horizontal yung magiging footage niya. Pwede mo naman siya i-off. May option ka naman ng off or on. Another feature na wala kay X4 is itong 5.7K 60 frame per second active HDR video kung saan mas mataas na yung resolution natin at HDR. So, makikita mo naman dito, pag against the light siya, hindi na siya makita. So, pag naka-off yung HDR mo. Pag in-on mo, tinan mo, ang ganda ng quality. Ito, another feature na pinagmamalaki ni X5, yung wind guard or yung wind protection for clearer audio. So, kung wala kang ginagamit na audio or accessory sa audio, pwede mong gamitin si X5, mas less na yung magiging wind noise since meron na siyang wind guard. Si X5 ay pwede mong ilubog sa dagat or sa swimming pool ng 49 feet or 15 meters below sea level. O, di ba? Ganun kalalim. Pero alam ko iba pa yung lalim kapag meron kang diving case. Ito, same with X4, meron din naman siyang AI-powered editing or pwede mong gamitin si AI or tulungan ka ni AI para i-edit yung footage mo. Automatic siyang magbibigay sa'yo ng mga frames. Pinakahuli is yung cloud feature ni Insta360 kung saan pwede mong gawa ng backup yung mga footage mo dun sa camera. Siyempre, with subscription yun. Mga improvements ni Insta360 X5.
Yung dating 2,290 mAh na battery capacity ng X4, ngayon ay ginawa nilang 2,400 mAh for X5. Ang X5 ay gumagamit na rin ng dalawang 1x1.28-inch sensors na mas malaki kaysa sa X4. May tatlong AI chip na din na dedicated for low light para ma-reduce natin yung noise sa video kapag gabi. So guys, huwag niyong kalimutan na piliin yung pure video mode para makakuha kayo ng ganitong kalino na footage sa gabi. Gumagamit din ng 5nm AI chip for faster image processing. In-improve na din ang video quality up to 8K at 30 frames per second kapag 360 mode at up to 4K 60 frames per second naman kapag single lens mode. Kapag active HDR naman, pwede ka na mag-record up to 5.7K at 60 frames per second. O diba, quality na yung magiging kuha nyo rito sa Insta360 X5. Guys, napakarami pang mga features ng camera na to na hindi pa natin napapag-usapan. Pero hayaan nyo sa mga susunod na episode ng ating vlog, doon natin i-explore ang X5 at kung ano pa yung mga pwede natin gawin dyan sa camera na yan. So sa dinami-dami po ng mga features na pinag-usapan natin kanina at yung mga bukod pa yung mga hindi natin napag-usapan, ang price po ng X5 is 32,990 pesos. Yun lang po yung box kasama yung mga pinakita ko sa inyo kanina. Pero kung gusto niyo ng mga bundles, depending sa kung paano nyo gagamitin yung camera, pwede po kayong pumili doon sa Insta360 stores. Bigyan ko na lang po kayo ng link sa baba kung saan kayo pwedeng bumili ng camera na to. Bali, yung pinili ko na bundle is yung motorcycle bundle. Since motovlog yung gagawin natin. And nandito yung mga essentials for motovlogging. So I hope nakatulong tong video na to sa inyo. At kung humihingi kayo ng sign para bumili ng X5, ito na yon, ibinibigay ko na sa inyo. Ayan na. Ito na yung sign. Guys, that is all for this video. Kung natapos mo yung video, maraming salamat. Ayan, napakalaking tulong po niya sa channel natin. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit that subscribe button dyan sa baba. And mag-leave na rin kayo ng comment. I-like nyo na rin. Lahat-lahat na. I-share nyo na rin. Anyway, maraming salamat po. And